goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night, where the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa pumili ng coffin card, ito yung reading. Let's see kung ano yung karma ng inyong tao. I feel nasa pangkukulam sa inyo. And I feel na nung pas siguro madalas kayong madisgrasya or basta may mangyaring masama sa inyo. At saka madalas yung kayo magkasakit. Pero I feel like it's more on illusion, guys. So, suggestion ko lang, kung may nararamdaman kayo, wag kayo agad pa-check up. Please try to cleanse yourself. Can be you can bath with salt and water, or pwede rin makinig kayo ng ilalagay kong video sa baba. Makakatulong kasi yun sa pag-alis ng curses. Okay, just listen to it for a few minutes until na hindi mo na maramdaman. Pwede rin pakinggan nyo kapag kayo ay matutulog. Okay, at so far pray to God too, to release that negativity, okay? Kasi kung malapit kayo talaga sa Panginoon, kulamin man kayo, pero, you know, yung effect nun is, hindi ganun ka, what you call this, hindi ganun kalakas, okay? Yun yung masasabi ko. Yung madalas kasi naapektuhan ng sobra-sobra is yung mga taong malayo sa Diyos. So, importante talaga na malapit kayo sa Panginoon. Pasensya na sa tunog. So, anyway, let's see kung ano pang meron. Ito siguro ang tao na tinanong niya sa akin, baka mahilig siya mag-party-party. Kasi kung narinig mo yung tunog sa background, it's kinda like more on there's a party going on sa kapitbahay. Okay, I'm not sure if you can hear that. Okay, kasi nami-minimize kasi yung background noise sa ginagamit kong application, okay? So, anyway, if you're not hearing it, sa background, may party noise. So, anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na yung curses ng tao na to ay will be over soon. And I feel this person took everything for granted as well. May mga blessings sila sa kanilang buhay, pero I feel ito yung someone na kahit na may blessings siya, wala siyang pakialam sa iba. Curse siya ng curse, at saka mahilig siyang tumingin sa social media ng ibang tao. So, might as well i-block nyo na lang siya. Kasi baka naman yung mga pinampost mo, kinukulam niya. Or ginagamit niya yung photos nyo doon to curse you. So, you have to be careful, guys. Okay? I feel here na gusto niyang painahan ka ng loob sa ginagawa mo. Ayaw ka niyang umasen. So, I feel na gusto niya maging madrama yung inyong buhay, and this person really curses you heavily with illusion spells. But it will be over, they mentioned to me. Just, okay, focus on your work, career. At saka with regards sa finances, iwasan niyo munang bumili-bili. Okay, kasi pansinin nyo kung ba't kayo madalas mawala ng pera, kasi baka nangyari doon, you know, minsan nabibili nyo yung mga bagay na hindi naman dapat. So, kung bibili kayo ng gamit, make sure na it's something practical and wise, okay? Now, anyway, ito yung inyong card. So far, itong tao na to, may mga ganito siya sa kanyang buhay, while you don't have those things. I feel here na kung ano man ang ginawa niya sa inyo, it will definitely backfire on this person. Darating ang panahon na babaliktad yung mundo, ikaw naman yung may ganito, siya naman yung wala, kasi parte yan ng kanyang karma. Kasi I'm sensing with this one, yung intention mo naman ay maganda. You're actually doing the best that you can to actually
i-balance your life. And I feel na isa sa kanyang karma, hindi kanya mapipigilan sa ginagawa mo. And this person has to see you being in the go. At hindi kanya may stop, hindi mo may stop ang ginagawa mo. Isa sa kanyang karma, may magbe-betray din sa kanya. And I'm feeling here as well na with regards to this one, may darating din na panahon na asenso ka sa iyong buhay at ito naman taon na to ay mamalasin. May darating din siguro sa point na baka lapitan ka niya para manghingi ng pera or something kasi nagkakaroon siya ng mga problema. Dahil din may tao din sa kanyang buhay na gumagawa din sa kanya kung anong ginawa niya sa inyo at yung epekto sa kanya ay mas masakit kaysa sa epekto nung ginawa niya sa inyo. Kasi remember, itong taon na to, kahit nasabihin natin na may mga maganda sa kanyang buhay, wala siya magawa kundi kulamin yung mga tao sa paligid. So, anyway, speaking of curses, yung karma niya, guys, yung mga tao sa kanyang paligid, kasi I feel na hindi lang naman ikaw yung kanyang biniktima ng pangkukulam, yung mga tao sa kanyang paligid, sa kanyang buhay, magkakaroon ng panaginip na itong tao na to ay mangkukulam. So, yung mangyayari is iwasan siya ng mga tao. See, stops siya yung connections. So, mawawalan siya ng connection. I feel na iba sa kanila, mawawalan din ng trabaho. Kasi baka mismo yung boss nila kinukulam nila at nalaman ng boss niya na kinukulam pala siya. Okay? So, ito yung kanyang karma. So, as I told you, itong taon na to, nag-i-wish sa may masamang mangyari sa inyo. So, I feel here, yung sa kanyang karma, may masamang mangyayari sa kanyang pamilya, sa kanyang connections, and I'm sensing anger energy here. So, I feel na sa oras sa may masamang mangyari sa kanyang mga pamilya, maiinis siya. Okay, siguro baka sisihin pa niya yung Panginoon dahil sa mga nangyari sa kanyang pamilya, kasi itong taon na to, I don't feel na they're even regretful or guilty over what they're doing. At yung masaklapan nito, baka hindi niya naisip na karma niya, kaya yung pamilya niya ay naghihirap. Hindi yung ma-asenso, they mentioned to me, because remember, they manifested these things onto you. And it backfired on them. Bumaliktad yung kanilang mundo. So, dahil siguro naghirap yung kanyang pamilya, kaya mangyari sa kanya is maghihirap din siya because he or she has to help out with regards to family matters. I feel na mamamatayan ng yung breadwinner, okay, yung mangyayari. So, yung karma din niya, so you can see here, meron din mangkukulam sa kanya. Kagaya ng ginagawa niya na walang ginawa kundi tumingin sa social media na ibang tao, mangkulam and so on. So, itong taon to kulamin din siya. I feel na kung sino man ang kukulam sa kanya, isa yan sa kanyang ka-workmate or colleague. I mean, the surrender being here, so yun nga, mag-aalisan yung mga tao sa kanyang buhay kasi makakaroon ng idea na nangungulam siya. Anyway, we have this card. Ito yung malungkot, guys, kasi we see here na may mangyayaring masama sa kanyang connection or yung mga tao talaga malapit sa kanya, yung mga karelasyon or pwedeng relatives, okay? So, ito yung masaklap kasi baka madalas sila mamatayan. Isa yun sa kanyang karma, sa dami pa naman ng kanyang kinukulam. Yun yung nangyari. So, let's read this. Ending, spring, new beginnings, growth, change, liberation, and transition. So, to be honest with you, hirap ako magsalita sa energy na to kahit di naman dito. So, isa sa kanyang karma definitely is blockage with regards sa throat na rin, okay? Kasi I'm sensing with this one as well. Pinipilit siya ng Panginoon na mag-sleep maamin niya na siya ay gumagamit ng mga curses, okay? Para layuan siya ng mga tao sa kanyang buhay. I'm feeling here na more on nabibiktima yung mga tao ng kanyang mga relatives. So, mag-end up can be na maging alone siya. Okay, kasi first of all, iiwan siya ng mga tao kasi wala siyang ginawa kundi mangulam. Another reason why kung bakit siya maging alone kasi relatives niya unti-unting nawawala
As you can see here, kasi isa yun sa kanyang karma. Or it can be, it's one of the consequences of their spell work. And it definitely backfired kasi pa sa kanila nag-ill wish na may mangyaring di maganda sa inyo. Okay, anyway. So what we have the use. We also got the mess in reverse. So, gusto nilang sabihin sa inyo na be careful on actually investing on the wrong things. Kasi isa rin yun sa dahilan kung ba't kayo nawawalan ng pera. Okay, nawawalan din ng trabaho. So, since alam nyo na may illusion na nalagay sa inyo, so be mindful kung ano yung purchases ninyo. Make sure that it's something useful, okay? And don't take for granted your riches kasi I feel na may potential naman kayong umasenso. So far, yung karma ng taong ito, you know, this person will babalitan yung kanyang fortune. Kung dati siya ay rich, magiging reverse yan, magiging poor siya. So, yun nga, magkakaroon siya ng problema sa pera. Kaya mangyari sa kanya, baka bumalik siya sa inyo kasi nakita niya na successful ka, tsaka siya, pabagsak siya. Okay, kasi kailangan ng pera ng kanyang relatives at tsaka, yan, ang hirap, lalo na yung breadwinner na apektuhan dahil sa ginagawa niya mga curses. So, he had the ginger in reverse. So, yun nga. Actually, yung kanya throat chakra, pinipigilan na ng Panginoon para wala na siya mag-oyong mga tao. So, you have the safe here in either way. So, hindi siya safe because let me remind you, nag-ill wish siya ng masama sa inyo. Okay, so definitely may mangyari, babalikan sa kanya at bako nang mangyari sa kanya, hindi siya safe. Isa sa kanyang karma, guys, magkakaroon ka ng mga connections that is definitely deep. Kung sakali man sinira niya yung reputasyon nyo, I feel here na hindi yun makaka-apekto. Maybe the reason why kung ba't siya ma-apekto in the beginning because maybe you're surrounded by snakes at nilayo ka ng Panginoon sa mga maling tao. At remember na darating ang panahon na meron kang new beginnings kasi may endings. So, ibig sabihin, kapag pinakawalan mo tong negative na tao, saka magkakaroon ng mga tao na talaga nag-resonate sa inyo. So, that is your good karma there. So, you also have I love you in reverse. So, i-hate siya ng mga tao kasi marirealize sa mga tao na nangkukulam siya. See? This person wala na siyang ginawa kundi manood sa mga tao. So, talaga ibablock siya ng mga tao dahil dyan. So, you also have this message. So, wala nang gusto mag-text or mag-message sa kanya. Butterfly is in reverse. So, there won't be any changes in this person's life kasi I feel na with regards sa energy, pile up na yung karma nila. Meaning, maraming beses silang gumawa ng kalokohan. Okay? So, kaya walang changes, hindi na sila asenso. Kung dati umasenso, pabagsak sila, guys, okay? Dahil wala na yung mga tao sa kanyang buhay. I feel na yung lesson dito is pinaparealize ang Panginoon yung importansya ng mga tao sa paligid. Kasi I think this is somebody na kinukulam niya yung bawat kakilala niyang tao. So, mag-ingat kayo. Huwag kayong basta-basta mag-a-add ng mga tao sa social media kasi baka isa sa kanila kagaya ng taong ito. So, I hope that you learned your lessons, guys. Okay? And remind yourself, be introvert. Because you never know kung ano yung ginagawa ng mga tao sa paligid. So anyway, let's see kung ano pang meron. If yun itong tao na to, magkakaroon din siya ng backstabber friend that he or she thought that they na mapagkakatiwalaan. Okay, they can trust but not. Okay. If yung dahil doon maiyak siya. Kasi yung nga, pinagkatiwalaan niya pero yung pala, itong tao na to ay masamang tao, kagaya niya. So, karma niya, alis yung mga tao sa kanyang buhay. Dahil nga sa panaginip, as you can see here. So, isa sa kanyang karma, guys, hindi epekto yung kanyang mga curses. You know, yung mga tao ma-maintain yung kanilang trabaho. Kasi baka yung tina-target niya is yung mga tao na busy sa work, as you can see here. Yung mga may nangyayari
sa kanilang buhay. So, hindi niya maaalis basta-basta yung mga tao sa kanilang trabaho. Isa sa kanyang karma, may stagnant yung kanyang energy with regards sa pera, at yung taong biniktima naman niya, yung magkakaroon ng stability dito. So, as I told you, ito yung malungkot about sa kanyang mga kamag-anak. Pwede rin sa mamalapit sa kanila. Sila kasi yung magkakaroon ng mga misfortunes, can be accidents too. As you can see here, may iyak siya dahil doon. At dahil dito na ang grief niya sa kanyang buhay, may tendency guys sa mawalan siya ng focus sa mga taong kinukulam niya. So, yun nga, isa sa kanyang karma definitely is yung voice. Pipilitin siya ng Panginoon na magsabi ng katotohanan na siya ay mangkukulam. Pipilitin siya mag-slip ng tongue. Isa rin sa kanyang karma, meron din tao nangungulam sa kanya. At yun nga, yung mangyari is hindi stable yung kanyang pera, hindi rin siya grounded with regards sa work. Remember that this person put illusion spells on you. So, yung mangyari sa kanyang buhay, nag-backfire yun. Yung nag-epekto sa kanya, wala siyang focus sa work. Okay, and this person has to see you go after what you want, and this person, you know, madalas siya mawala ng trabaho. Baka kasi pati boss niya, kinukulam niya, because that's also what I sense here, at yun din yung dahilan kung bakit, you know, madalas siya mawalan ng trabaho. Okay, at parte yun sa karma niya na mawalan siya ng work, as you can see, mawalan siya ng focus. Baka hindi niya kasi ginalingan sa trabaho kayo nung nangyari. So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa mga pumili na engagement ring, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel here na kung sino man ito guys. Ito yung tao na pinagsamantalahan ka niya. Baka kasi masyado kayo mabuti. Okay, and akala niya mabibiktima ka niya fully. I feel na din niya akalain na makaraos ka. I'm sensing carefree personalities, what I sense. I feel na pinaglaruan niya yung inyong damdamin, at I feel na hindi mo makakalimutan yung ginawa niya sa inyo. I'm sensing sad energy with regards sa inyong reading. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na kung sino man to guys, kinayuma ka niya to make you stay in love with him or her. I feel na suggestion ko lang guys, you really have to cleanse yourself. Lalo na kung may ginawa kayo with this person, because this person has negativity. Okay, and I'm sensing passion energy. So might as well kung maligo kayo with salt and water para maalis yung passion energy sa nilagay sa inyo. At makinig din kayo sa video na ilalagay ko yung link down below. Para maalis din to pag nakinig kayo kahit few minutes lang guys, okay? Pwede nyo rin gamitin pang matutulog kayo. So anyway, this is your card. So yung kanyang karma, may raming losses sa kanyang buhay. I feel na iba sa inyo may connection siya, kinda like sa karma ni number 1. Pero yung story kasi nun ay different. I feel this is somebody na talagang kinulam kayo para maging kayo. Yun ang nasa sense ko. I feel itong tao na to ay mapilit, to be honest with you. And I feel anger energy with regards to this card. I feel this person has hatred within, and dahil madalas yung losses, maybe madalas siyang mawalan ng minamahal sa buhay, trabaho, can be, basta nahabol siya ng kamalasan. Okay, may connection nga tong loss, okay? Isa kasi sa karma niya to guys, I'm not sure if you're aware about it, but if you're aware, ito kasi yung kanyang karma, madalas mawala yung kanyang connection. Meaning lang nun, yung kanyang mga relatives, pwedeng ganito yung nangyayari. Kasi I have a feeling na some of you are aware
At nagtataka rin kayo kung bakit sunod-sunod na may nangyaring ganito sa relatives niya, sa kakilala niya. Kasi parte yun ng kanyang karma. Kung ano yung kakonnection niya, malapit sa kanya, nawawala sa kanyang buhay. I think because of the reason na baka hindi niya alam na na-aksidenta niya sigurong na-sacrifice yung mga kakilala niya or mga namahal niya sa buhay para tumalab yung spell work niya. I feel na I'm not sure if they're aware about it, but napapansin yung napaka-negative na ng epekto ng spell work nila. Kasi yung kinikita na dito is sa mga malapit sa kanya. Hindi talaga maganda yung kanyang karanasan dahil syempre maraming nawawala sa kanyang buhay. Isa rin sa kanyang karma, guys, is lapitin din siya ng aksidente. I'm sensing with this one, kaya ito nangyari kasi madalas ang binibiktima is yung mga tao na grounded with regards sa pera. So, yung mainly na tinatarget niya is mga maperang tao at pinipigilan ng Panginoon na targeting niya yung mga taong ito, kaya minamalas siya madalas, lalo na sa biyahe na may mangyayari, and so on, kundi man aksidente, baka nagkakasakit. Okay, kasi siguro siya ay hindi tumigil. Isa rin sa kanyang karma, guys, okay, yung mga pinipili niyang karelasyon na mayayaman, magkakaroon ng third party, iba yung magugustuhan ng mga taong trip niya. Okay, at siya naman, nalulungkot kasi wala siyang gano'n, wala siyang, kahit nasabihin natin na yung partner niya may anak sa kanya, magkakaroon pa rin ng third party sa situation na dahil doon sa third party, nagkamalas-malas ang kanyang love life. Isa rin sa kanyang karma, yun nga, illusion lang yung lahat na nasa paligid. Meaning, kung meron man siyang karelasyon, akala niya sila na, pero yung pala ay hindi. So, may mag-isa siya. So, yun nga, pulos siya ng kamalasan kasi may binangyari dito na pile up na ang kanyang bad karma. Never-ending bad karma yan sa love life, kaya madalas siya mag-isa. Next that we have is this one. So, yun nga, mamalasin siya. And I feel na dahil sa away, kaya siya maging homeless. Baka yung nangyari dito is inaway siya ng kanyang I feel na kalivin yung iba. So, kung may karelasyon man sila, awayin sila ng kalivin, magiging homeless sila, pwedeng kapitbahay, pwedeng kasama sa bahay, pwede rin. Yun nga, magiging sila, nakatira na lang sa apartment o walang permanenteng tirahan or okay, trabaho din daw, wala rin permanente sa kanya. Kasi lahat ay illusion. Kita niyo, lahat ay illusion. So, maghihirap talaga siya. As you can see here. So anyway, we have this card. It says engagement ring. It says engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. So yung mga taong binibiktima niya, magkakaroon ng lover yan. I feel here na maiyak siya dahil doon kasi yung mga gusto niya sanang makasama, nagkakaroon ng karelasyon, ay iwan siya mag-isa. So, okay, magiging alone, sabi ng mga anghel. So, parte yun ng kanyang karma if you're observing na madalas na siya mag-isa, kung tinalayin ka mag-anak niya, kasi karma niya yan. Okay, na-pile up yung bad karma na yan. At saka baka nasingil na siya ng mga, kung sino man ang dinasalan niya, siningil siya ng mga kamag-anak niya, kaya yun nga, nangyari. Which is sad, diba? So, isang sa kanyang karma rin, maaalis yung gayuma na nilalagay niya sa mga tao, whether they like it or not. And with this one in reverse, hindi niya madi-distort yung mga tao for long. Maybe in the past, it can be strong, pero I feel na mabilis yung fade away nung kanyang mga kulam. And we also got our gateway here. So, yung iba sa kanila, i-ghost ang mga taong gusto nila. Try is what we have here. So, trial lang yung kanilang connection at hindi forever. This one is in reverse. So, hindi na sila, I feel na sila siguro yung tumatawa kapag nakaakit sila dahil sa kanilang mga gayuma. Hindi na sila tatawa kasi ang hirap ng kanilang buhay, nakita mo naman. So, you have this one. Kasi nga tinatarget nga nila mga mayayaman.
As you can see here, kasi gusto nila na nakakuha ng yaman or salapi. If gusto nila ng easy money, okay, so here is in reverse. Isa sa kanilang karma, guys, kung sino man ang tina-target nila, hindi sila papakinggan. Parang mabaliwalain lang sila. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. I feel na ibasa niya, pinaasa ka lang niya. Okay, so mangyari din yun sa kanila. Asa lang din. Another dimension to me. I feel really third-party situation is part of their karma and consequences daw, sabi nila. Misfortunes in their life too. Dimension. Okay, another. And karmic. Okay, kung magkakaroon sila ng lover, guys, karmic yung kanilang karelasyon. So, yung karma nila, guys, malasa sila, hindi nila makita clearly kung anong nangyayari. Okay? And I'm sensing kung magkakarelasyon man sila, kung sino man yung kanilang tao, hindi talaga sila interesado passionately. Kasi remember, habol lang niya ay pera. Okay? I feel na itong tao na to papatol kahit sa mga tao na alam mo na, hindi nila talaga magugustuhan with regards sa physicality, okay? So, isa rin sa kanyang karma, guys, you know, yung mga biniktima niya ng gayuma, lalabas ang katotohanan, and darating ang panahon na ibablock siya ng mga taong ginayuma niya, lalo na kung yung mga taong yan ay mabubuti. So, yung mga biktima niya, nakakatagpo na soulmate, as you can see here, mga taong nararapat sa kanila. At saka, yung mga taong kinayuma niya, aalis sa kanyang buhay. Yung karma rin niya, dahil nang gayuma siya, meron din taong manggagayuma sa kanya. Kasi nakala ng taong manggagayuma sa kanya, balanse yung kanyang pera. And let me remind you, yung habol niya is mayayaman, diba? So, baka nangyari dito is, akala niya yung tinatarget niya ay mayaman, yung pala ay hindi. Okay? So, dahil dito, yung kanyang buhay, tatahimik na lang siya bigla kasi first of all, hindi niya nagugustuhan yung kanyang partner. So, nagkakaroon siya ng losses with regards sa money kasi baka kailangan niya magbigay sa maling tao. Ngayon, dahil nga nakatagpo siya ng masamang tao sa kanyang buhay, ngayon, sa kanya, ma-admire yung mga ginawa mong mabuti sa kanya. Hanap-hanapin niya yan kung naranasan niya yung pagmamahal ninyo. Kasi, so far with regards sa kanyang tao, hindi talaga okay yung ugali. Hindi siya masaya emotionally. Okay, so, yung kanyang karma, yun nga, ginayuma siya ng taong yun para hindi malayo itong tao sa nanggagayuma din sa kanya. So, isa sa kanyang karma, mawawalan siya ng option. Kasi kung sino man yung napunta sa kanyang tao, you know, parang pinipilit talaga siya maging sila. At mahigpit sa kanya, to the point na hindi na siya makapag third party, nalulungkot siya kasi hindi na niya magawa yung gusto niya, hindi makalaya sa bahay, whatever, mahigpit yung kanyang tao. At malungkot yung kanyang buhay dahil doon. So, anyway, alam ko isa sa karma niya ay alone, diba? Pero pinakita lang nila kung makakaroon man siya ng relationship, parte sa kanyang karma ay makakaranas siya ng masamang tao sa kanyang buhay. Okay, and may tendency rin kasi na pwede magtagal yung connection na to, may tendency rin na pwedeng mawala yung connection na yun. At yun nga, kaya magiging alone siya. Tapos I feel here na naiyak siya dahil doon. Kasi I feel hindi niya matanggap na nagkaroon siya ng partner na hindi mabuti. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about the situation of your person, and God bless all of you. Sa pumili ng hand of cards, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel sa pagmamaltrato sa inyo or pagmamaliit.
Na-sense ko actually na may time sa inyong buhay na pinaiyak ka niya. And you could be introvert these days dahil siguro na-realize mo na may mga taong kagaya niya na hindi mabuti. At I really sense a lot of sad energy here, so definitely yan yung pinadama niya sa inyo. And you could be here, you're wondering, makakarma ba tong taong to sa ginagawa niya? I'm sensing kasinungalingan din yung energy. Clarify natin yung cards to gain more information. I feel na, dahil sa narinig kong background, kasi guys, sa ngayon umuulan, meron pa nagpapatugtog sa kapitbahay. So I think what's going on here is that kayo yung madalas malungkot, tapos habang samantala siya, nagsasaya sa kanyang buhay. Maybe that's why you're here, you're wondering na kakarma ba siya, kasi nakita ko, masaya siya sa kanyang buhay, at ikaw yung nagdudusa, at hindi siya. So, sabi ng mga anghel, may karma daw yung ginawa niyang kalokohan. So, yung kanyang karma, as you can see here, meron siyang tao na masasaktan. At sa told you, nagpapanggap siya mabuti, as you can see here, pero may tao sa kanyang buhay na talagang ginawa niya ng mali. At darating ang panahon na baka itong mabuting tao na to, mag-file ng case against him or her, at doon, ma-expose kung yung totoong siya. At, kailangan niya mag-apologize sa namali niyang tao. At dahil dito, ma-stress siya kasi masisira yung kanyang reputasyon. Dahil sa kaso na sinampa sa kanya. At dahil doon, na-expose siya kung ano siya, siguro before titingala siya ng mga tao, maraming mga tao mag-aalisa sa kanyang buhay dahil sira yung kanyang reputasyon. Okay? Iba naman mga tao magkakaroon ng panaginip about him or her. At I feel here as well na gusto nila sabihin sa'yo na kung sasaktan ka man niya tapos may mga tao naniwala sa kanya, wag kang mag-alala kasi darating ang panahon na mamimit mo rin yung mga tao na kagaya mong mabuti. Maybe that thing, kung ano man yung pinagdaanan nyo, has to happen for you to see kung sino talaga yung mabuti sa inyong buhay. So, since pinakita sa inyo ng Panginoon kung sino yung mabuti, sino yung hindi, syempre gagawa ka ng paraan para malayo sa mga maling tao. So once that you'll be able to get out of these toxic people, saka mo palang mahanap yung iyong soul tribe na matagal mo nang pinapangarap. Anyway, next that we have is this one. So may evidence against him or her, as you can see, and I'm sensing na may connections kung sino man yung actually sinaktan niyang tao. At yung masaklap dito, kung sino man yung nasa aging as what I sense, or may nagawa siyang mali, etong tao na to ay tinitingala din ng mga tao dahil sa mataas yung posisyon. So, nagbanggaan silang dalawa. Ngayon, kung sino man yung tao na yun, marami siyang connections. As you can see here. At dahil sa connections ay may mga ebidensya against him or her. Next that we have is this one. So, yun nga, maraming ebidensya against this person. Siguro dahil marami rin siyang biniktima, hindi lang naman ikaw, to be honest with you. At syempre, yung mga tao na biktima niya, baka nakita ng Panginoon na malapit naman sa Diyos yung mga tao na biktima niya, talaga mabuti, at hindi talaga nila deserve kung anong ginawa ng tao mo sa kanila. So, that's the reason why nagkapatong-patong na yung mga negativity about this person. So, I feel na magsusulputan yung mga tao na nagawa niya ng mali. Sa oras na lumabas yung katotohanan about him or her, baka kasi kung ano man ang ginawa niya, naging viral yan, and so on. Kaya nagsulputan na yung mga biktima niya. Nasa yun sa karma. Kasi I feel na yung mga tao na biniktima niya naghahanap talaga ng hustisya. So anyway, we have this card, Hand of Cards. It says here, take a chance, risk, being strategic options, not showing hand, and gambling.
Okay? So, ito yung tao na maraming baho. Kasi we got the not showing hand here. Okay? Marami siyang baho. Marahil, papanggap nga siyang mabuti, diba? Pero, dahil sa isang lang insidente na may nakabangga siya mataas sa posisyon na tao, alabas ang kanyang baho. Makakarma siya. Okay? Marami na mga tao makaalam na masama siya. Ngayon, tinan natin kung ano pang meron. So, we have 2626 in reverse. We also have our sense of taste has changed in reverse. We also got a phoenix in either way. Yung kanyang karma, guys, okay? Kasi napansin ko dito sa glass pebbles natin na hindi siya nagbago. So, kaya yung phoenix niya, siguro ngayon mayaman siya, pero hindi siya asenso after, no may nakabangga siya. So, you have the change. So, pinipilit naman siya magbago ng Panginoon. Pero yun nga, dahil siguro sa yaman, sa pera, kaya hindi siya nagbago ang buhay. So, karma niya is katotohanan about him or her. Lesson that we got is this one in reverse. So, I'm sensing na madalas ang binibiktima, guys, ay mabubuting tao. Mga hindi pa deceitful. So, definitely, yung matitira, mga ahas kagaya niya. Or mga deceitful. So, baka may magbebetray sa kanya. Isa sa karma niya yan. Or pwede may scam din. Anyway, let's see what else do we have here. Stubborn nga, guys. Ayaw mag-shuffle. Nabibigla daw yung mga tao sa balita. Baka kasi di nila akalain na magkakaroon ng kaso kung sino man ito. At malalaman din ng kanyang mga kapamilya na masama pala siya. Kasi baka nangyari is, di alam ng pamilya niya masama siya. Okay, so anyway, yung kanyang karma, mawawalan siya ng grip. Kasi maybe whomever this is, baka boss siya. Okay, baka nasa mataas ng position din. So, yung kanyang karma, mawawalan siya ng power because there is somebody na nagkaso sa kanya. And this person, I'm sensing na kailangan niyang makipanay kasi nga matatakot siya makulong. And I feel malulungkot siya kasi yun nga lumabas yung kanyang baho. So, yung karma, kailangan din niya maglabas ng pera para itago yung ginawa niyang kalokohan. So, with the Lovers and Ace of Pentacles, so I'm sensing here na isa sa magandang karma for the person na biniktima niya kasi I feel na madalas ang biniktima dito is yung mga tao na mabubuti at saka yung mga tao siguro na hindi ganon kayaman kasi I feel na may ang tawag doon yung mata pobre, yung kanyang pag-uugali. So, yung maganda mangyari sa mga taong biniktima niya, magkakaroon niya ng lover, magkakaroon pa yan ng opportunity with regards sa money. As we can see here. And yung kanilang trabaho will have to do with something talaga na hilig nila na gawin. Okay? So, yun nga, magkakaroon ng stable na work kung sino yung biniktima niya. At yun nga, hindi na magkakaroon ng issues sa money kung sino man yung nabiktima dito. Ngayon, yung karma ng taong ito, yung nga lalabas ang baho niya dahil may tao na magkakaso sa kanya. So, maubos ang yaman niya sa pagtatago ng masama na kanyang, what do you call this, yung masamang reputasyon or kung ano man nagawa niya. And with the sun being with this one, so I'm sensing here na talaga marami makakaalam na masama niyang ginawa kasi malinaw pa sa sikat ng araw talaga yung katotohanan kaysa sa
kasinungalingan ng taong ito. At saka yung mga tao hindi na siya papansinin kasi nga hindi maganda yung kanyang pag-uugali. Okay? Lumabas kasi yung katotohanan dito at hindi na niya madidistort yung katotohanan. Kung meron man maniwala, I don't feel na marami. I feel na konti lang. At I feel dahil doon may iyak siya kasi yung mismong mga kamag-anak niya, hindi na siya pinapansin dahil nga may nagawa siya masama. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give us some insight about your person, and God bless all of you. Sa pumili ng Paradise card dito in your reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na kung sino man to guys, siya ay makasarili. I'm also sensing justice. So, maybe this is somebody na Libra ang kanyang sign. Pero I feel na siya ay unjust. Hindi ko na-feel na mabuti siyang tao, honestly. Napino ko sino man to, baka maligaw sila. Ba siya na naka-reverse, so just go ahead and tanggapin ko na lang na ganyan. Another dimension to me. I'm sensing third-party situation, whether they like it or not. At I feel here na may iyak siya. Dahil baka iwanan siya ng kanyang tao dahil sa third-party situation. Kahit na may anak pa sila, and so on. I-clarify natin yung cards. Kung sino man to, baka siya ay gold digger. At sense ko rin ahas. Kung sino man tong tao na to, nangiiwan siya before. Marami siyang pinaiyak ng mga tao. Dahil ng time na yun, naguguluhan siya sa pag-ibig. Pero I feel na yung habol niya ay pera actually. Kung nalaman niya na wala kang pera at isa ka sa suitors, iniwasan ka niya. So anyway, ito yung cards natin. So yung kanyang karma, kung sino man yung maging jowa niya, maghanap at maghanap yan ng iba. Kasi kung sino yung jowa niya, maghanap siya ng connection talaga. Okay, kasi I feel na with regards sa love life ng taong ito, yun nga, nagagamit lang itong tao na to sa pera. Siguro pulas away yung kanilang connection. So, isa sa kanyang karma, ito yung kinakatakot niya kasi. Baka kasi yung tao niya is mayaman, at kung mawala yung kanyang tao, syempre mawawala din yung kayamanan. So, ito yung kinakatakot niya, na mawala yung taong yun. Ngayon, with the treasure and this one, so, itong taon na tinanong mo, nang gayuma siya, just to acquire wealth. As you can see, so, umulit na umuulit sa reading natin. Yung karma niya, guys, okay, darating ang panahon na yung partner niya, hindi na makikinig sa kanya, kasi matigas ang kanyang ulo. Baka sinabihan siya ng kanyang partner, wag kang lustay, wag kang ganito at ganyan. So, dahil di siya nakikinig, ito rin yung dahilan kung bakit magkakaroon ng boundary. We gotta protect here. Ibig sabihin nun na si lover niya, kung sino nakatuluyan niya dahil sa pera,
gagawain ng paraan para maprotektahan yung kanyang kayamanan because I feel that the illusion will be erased. Malilinawan itong tao na to na ginagamit lang siya ng kanyang tao sa pera. Kasi nga gold digger, kung sino yung tinanong mo sa akin. Ngayon, dahil nga gustong umalis ng kanyang lover, kung sino yung mayaman, may pagbabago sa kanilang connection dahil sa third-party situation. Makakahanap yung kanyang jowa ng another person. At yun yung dahilan kung bakit magbe-break yung kanilang relasyon. At remember na lumabas to ng reverse. Ibig sabihin nun guys, na hindi natatalab kung ano man yung spell work niya kasi first of all, kung sino yung ginayuma niya, malinaw na yung kanyang isipan. As you can see here, aware na siya na kung sino man ang tinanong mo sa akin ang gamit sa pera. Okay? At hindi na siya titingala sa taong ito. Hindi na siya papansinin. Making focus na lang sa trabaho kung sino man yung biniktima niya ng gayuma or pwede rin maghanap na lang siya ng ibang person. So kung sino man ang kanyang biniktima ng gayuma or kung ano man, magkakaroon yun ng lover na talagang gugustuhin niya. Yung talagang hinahanap niya na pagmamahal na hindi siya gagamitin sa pera. At saka yung maganda dito sa kanyang biniktima, magkakaroon ito ng anak sa taong mapagmahal. Yun nga, may stress ito kung sino man yung tinanong mo sa akin kasi first of all, this person's mask will fall off. Matatanggal yung illusion, yung lie and so on, yung mga gayuma hindi na epekto. Kasi remember what happened here, takot siya mawala yung kanyang tao kasi first of all, mawawala din yung kayamanan. I feel here na darating ang panahon na magagalit kung sino man yung kanyang ginamit sa pera. So anyway, isa rin sa karma guys, okay, may potential na baka magsampa ng kaso sa kanya kung sino man ang ginamit niya sa pera. Because it's really fated to happen as you can see. So may kaso. Dahil maraming pera yung nawala. At siguro questionable kung ba't nawala yung pera din. Kaya yun nga may kasuhan na magaganap. At may away dahil din sa pera as you can see here. So, I'm sensing with regards to this one. So, I feel na nagtagal naman yung kanilang connection dahil baka kung sino man yung ginagamit niya sa pera, nagantay ng pagkakataon na sana magbago itong tao niya. Pero darating din kasi yung panahon na syempre yung mga tao maubos ang pasensya, diba? So, maubos ang pasensya niya na mag-aantat siya ng iba, maghiwalay silang dalawa kasi ayaw netong tumigil sa pagdustay ng pera. Okay, kung sino yung gold digger na yon. So, we have this card, Paradise card. It says here, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. So, I'm sensing kung sino man tong tao na tinanong nyo na gold digger, ito siguro yung mahilig magbakasyon, mahilig maglustay sa travels, whatever, kung ano man. And dito guys, sa hilig niya mag-travel at kung ano, mawawalan ng pera syempre. Mabilis yung alis ang pera sa kanya. I feel na madalas butas ang bulsa, to be honest, to the point na baka question na siya ng kanyang partner dahil nga doon. Ngayon, tingnan naman natin kung ano pa. So, we have this one. So, yung iba sa kanila guys, kung talagang mayaman yung kanyang partner, baka mag-hire yung partner niya ng mga spiya. Kasi remember na maki-question kasi ng partner niya kung saan nalagay yung pera. Okay? So, baka dahil kasi doon sa mga ebidensya against whomever this is a gold digger, baka magkaroon kasi ng kaso at mamroblema talaga siya sa pera sa oras na mangyari yun at mag-ending yung kanilang connection, whether they like it or not. Kasi first of all, ayaw tumigil kung sino man si gold digger sa paglustay ng pera. Hindi siya may masaya first of all kasi nga iiwan siya ng kanyang tao. So, precious memories here. We also have the 4.
So, more on stability, guys. So, we got take it easy in reverse. So, this person will definitely have a hard life after nung mawala kung sino man yung mayaman yung partner. And we got this one. Para memory na lang yung mga masasayang panahon niya with a partner. More is in either way. So, if ever before this person do have more, darating ang panahon na this person will experience poverty. Anyway, let's see what else do we have here. Nasakit sa ulo yung energy, guys. Okay? Another dimension to me. May third party talagang energy. Baka dahil sa third party na yun, nagkaroon ng passion yung tao niya na mag-divorce or mag-anal. Kung ano man ang tawag doon. Okay? So, anyway, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng problema. Kasi, yun nga, kung namustay kasi kung sino man yung tanong mo sa akin, baka hindi siya nag-iisip. Okay, bili lang siya ng bili ko nung gusto niya. Tapos yung kanyang partner bigay ng bigay. Pero yun nga, hindi forever na ganito si partner niya. May hangganan yung patience. Okay, so darating ang panahon na yun nga magbe-break yung kanilang connection. May kaso against him or her. Simulan ng kanyang misfortunes sa oras na wala na siyang breadwinner or producer ng pera. Kasi di na siya mahal ng kanyang tao. Kasi first of all, baka yung nangyari kasi dito, si partner niya naging ganito. Nawala ng pera. Siguro malaking pera yung nawala. Kaya ka-questionin siya syempre ng partner niya. At saka baka may mga mahalungkat kasi may nakita tayo nag-i-espiya dito. So may mahalungkat na information kung saan nilagay yung pera. At dahil doon, magkakaroon ng away. Hindi siya maging at peace kasi may kaso na dumating about him or her. Kasi no may tanong mo sa akin. And with regards to success in reverse, so I'm sensing hindi siya maging successful sa pera. Kasi first of all, kung may kaso man na mangyayari, kailangan niya mag-work hard to pay for the lawyer. Okay? Kailangan niyang kumastos dahil doon. So, yun nga mapipilitan siya mag-work on his or her own. Kasi hindi na magpa-provide yung kanyang partner. So, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you.